to Crayons. I'm Temtem. And I'm Kuya Zach. Temtem, are you ready for Sunday school? Yeah. But before we start, let us Pray! Lord, thank you for this day. Thank you that these children are in here in Sunday school, and please guide these children in their memory verse and help them color in their paper or solve these things in their paper. In Jesus' name we pray. Amen. Let's go. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. God made me, He made everything. God loves me, He can do anything. If I run over here, if I run over there, God is everywhere, and He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me. When I look up, 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 I know He's real. When I look down, 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 I believe what I found. When I look in God's Word and I search for Him, He rewards me, 'cause He loves me, 'cause He loves me, 'cause He loves me. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth.
Good morning, crayons! Good morning, children! Happy Sunday! Ito na naman tayo. Nandito sa church para mag-worship kay Lord. Amen? Amen! Okay, so kailangan masaya tayo kasi Sunday ngayon. Yung heart natin, bibigay natin bilang papuri kay Lord. Ngayon, meron na naman ikukwento sa pastora, no? Tungkol sa isang lalaki, siya isang tatay, at meron siyang anak. So, bago yon, mag-pray muna tayo, okay? Let's pray. Lord, maraming salamat sa maging to Lord. Happy Sunday po na patuloy na samahan mo kami, ingatan mo kami, gabayan mo kami, bless mo yung heart namin, bless mo Lord yung ears namin na makakinig kami. Lord, na patuloy Lord na hiningi namin yung blood covering mo Lord, yung protection mo sa bawat isa Panginoon. Kami nagpupuri, nagpapasalamat Panginoon at tinataas ka namin o God sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Ready na? Okay, so yung tinutukoy ko kanina, isang tatay at isang anak, siya si Abraham at si Isaac. Okay, Abraham prepares to sacrifice Isaac. So, utos kay Abraham na ihandog si Isaac. No? Sino nag-utos? Ang Diyos. Okay, ngayon, pagkalipas ng mga panahon, no? At sinubok ng Diyos si Abraham. Okay, tinawag siya ng Diyos at tumugon naman siya. Sumunod siya sa tawag ng Diyos, no? Na sinabi sa kanya, isama mo ang pinakamamahal mong anak. Sino yun? Si Isaac, no? At dali mo siya sa lupain ng Moriah, sa Moriah, sabi niya. At umakyat kayo sa bundok at ituturo ko sa inyo at yahandog mo siya sa akin. Sabi ng Diyos kay Abraham. Okay ba, children? Naintindihan natin. Okay, ngayon kinabukasan, maagang bumangon, no? Si Abraham at sumakay sa asno, yung malaking parang hayop na gano'n. Wala kasi sa Pilipinas yun, sa Bambansa. Kasama niya si Isaac at ang dalawang lalaking alipin nila, no? Na may dala-dala silang mga panggatong at tapos dala-dala nila matapos ng 3 araw ng kanilang paglalakbay, ng naglalakad sa malayong lugar ng bundok ng Moriah, natanaw nila, no? Yung dakong kanilang pupuntahan doon malayo. Okay, kaya sinabi ni Abraham sa kanyang mga alipin na dito na lamang kayo, sabi niya, bantayan nyo yung mga asno, yung mga hayop, sabi niya, kami na lamang ni Isaac ang pupunta doon at maglalakbay. Sabi niya, sasamba lamang kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Sabi niya, sila na lang daw dalawa ni Isaac ang pupunta doon, no? Na mag-aalay sila sa Diyos. Okay, patuloy sila ng paglalakbay at ipinasa ni Abraham kay Isaac yung mga panggatong, no? Yung mga kahoy, yan. Pinasa niya. Dala naman niya yung apoy at patalim na magkasama silang naglalakad ng kanyang tatay. So, naglalakad sila, tinawag ni Isaac ang tatay niya. Ama, sabi niya, oh, ano yun anak? Sabi niya, tugon na Abraham. Sabi niya, mayroon tayong mga panggatong. Ngunit nasaan ang korderong ihahandog natin? Sabi niya, tanong ni Isaac. So, sumagot si Abraham, anak, sabi niya, ang Diyos ang magbibigay niyan sa atin, kahit magpatuloy tayo sa paglalakad, sa paglalakbay, sabi niya. Pagsapit sa dakong tinuro ng Diyos na gumawa ng dambana si Abraham, no? Gumawa siya ng dambana. So, sa ibabaw nito, ng panggatong, inayos niya yung mga higaan niya ni Isaac, no? At matapos gapusin, no, na tinali niya si Isaac dun sa lugar na yon, no? Dun sa pinaghandaan niya ng mga panggatong. So, yun yung makita natin na nangyari sa kanila mag-ama, na ang ihahandog pala ay si Isaac, hindi ang isang kordero, no? So, makita natin, anong nakita natin dun sa kwento natin, children, na we should be willing to give up, no? Na talagang desidido si Abraham na sumunod sa Panginoon, na anuman yung bagay na hiningi ng Diyos, ibinigay niya, no? So, yun yung kanyang faith, no, na sumunod sa Panginoon, dahil naniniwala si Abraham na may kakayanan ng Diyos sa lahat ng bagay, na ano yung pangako niya ay tutuparin niya. So ano yung binigay niya na
gagawin ni Abraham, sinunod niya ito, no? At nakita natin na Abraham displayed his willing to obey, no? God unconditionally, at yung the last moment na yung angel na makita natin na Abraham from sacrifice his son stop, no? Na pinigilan siya. So makita natin na yung pag-alay ni Abraham ng sacrifice niya sa kanyang anak ay bilang pagsunod at pagmamahal niya sa Diyos. Tama ba yun? Na kailangan sumunod, magmahal tayo sa Diyos. Kung mahal natin ang Diyos, susunod tayo sa utos niya. Okay ba yung children? So, sinong nagmamahal sa Diyos? Kagaya ni Abraham, na mahirap ang isang bagay na magdesisyon, na ibigay niya yung kanyang minamahal na anak, na i-sacrifice niya bilang handog sa Panginoon, pero ginawa niya, di ba? So, ganun din tayo na hinihingi ng Diyos na sa buhay natin, na kailangan din natin mag-sacrifice kung ano yung mga bagay na pinapagawa niya. Anong gagawin natin, children? Susunod tayo. Diba? Kasi pag the more na sumusunod tayo, hindi tayo mapapahamak. Ibibless tayo ni God. Kung yan. Dahil sumunod si Abraham, no, pinangako ng Diyos yung kanyang promises sa kanya na ibibigay sa buhay niya. So, gusto nyo ba yon? Na katulad ni Abraham na talagang maraming pinangako ang Diyos sa kanya, no, na magiging ama siya ng buong bansa, no, nagkakaroon siya ng maraming anak, hindi lang si Isaac. Okay? So, kung gusto natin ganun, children, gawin natin kung ano yung pinag-uutos ng Panginoon. Ha? Marunong tayo sumunod, marunong tayo magmahal, dahil the more na sumusunod tayo sa mga utos, the more nagmamahal tayo sa Diyos. Amen? Sinong nakakaintindi ng ating kwento? Okay, si Father Abraham at yung kanyang anak na si Isaac. So, sabi na, Abraham prepares to sacrifice Isaac. Okay, sabi dito sa memory verse natin, your faith makes you sacrifice, you lives to serve God. Okay, no? Dahil sa pagmamahal natin sa Diyos, nagagawa natin magsakripisyo dahil mahal natin sa God. Amen? Sige, let's pray. Lord, thank you sa umagang to. Salamat, Lord, sa pag-aalay, Panginoon, ng aming handog, kung ano man yung hiningi mo sa buhay namin. Susunod kami, Lord, na maging obedience kami bilang mga bata, maging masunurin kami, kung ano yung mga bagay na hiningi mo sa amin, susunod po kami. Na maging behave kami, maging obedience kami, na maging good boy kami, good girl kami, na susunod sa iyo, sapagkat mahal ka namin, Lord, na handa kaming sumunod sa lahat ng oras. Kami, Panginoon, ay bibless mo sa mga bagay na hiningi namin sa iyo, Panginoon. Salamat sa kabutihan mo, salamat sa pagmamahal mo sa amin. Sa pangalan ni Jesus, Amen. God bless, children. Hello. Next time ulit. Hi kids! I am Kuya Wancho. And I'm Manuel. Are you ready to memorize our memory verse? If you are, our memory verse is from Philippians 2 verse 17. Your faith makes you sacrifice your life to serve God. Philippians 2 verse 17. Manuel, can you read it with me? Philippians 2 verse 17. Your faith makes you sacrifice your life to serve God. Philippians 2 verse 17. Manuel, do you know what it means? It means, let your faith lead you to serve God. Okay kids, let us read it one more time. Philippians 2 verse 17. Your faith makes you sacrifice your lives to serve God. Philippians 2 verse 17. Okay kids, I hope you memorize our memory verse today. And don't forget to share this to your friends and family. Okay kids, bye! Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found in you. Show me your ways, your truth, your truth. All my hope is found.
Did you enjoy it? Hope Yeah. to see you again next Sunday. Bye.